At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, pangalawang vlog ko ngayon at i-share ko naman sa inyo yung aking pinapainom na gamot para maiwasan yung sipon at mga virus na makakasama sa kanila mga katips. At yun, samahan nyo at pag-usapan natin yan mga katips. Yun mga katips at napablog na naman tayo at ito ang gusto kong i-share sa inyo kapag mainit ang panahon mga katips. At ngayon ay alas 12 na mga katips, talaga naman sobrang init at yan ay talaga na mga nakakadelikado sa ating mga broiler mga katips, lalo na yung mga nasa 20 days pataas mga katips. At yan mga katips ay share ko nga pala sa inyo na yung paking mga gamot na aking pinapainom mga katips para maiwasan po natin yung mga sakit na mga virus, sipon, kung ano pa man mga katips at para iwas sa infection sa kanila mga katips. Ayan, at ngayon ay papakita ko po muna sa inyo ang aking mga broiler mga katips. At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, ay nakita po natin ay sila po ay layo-layo mga katips. At ngayon ng oras ay mag-aalas 12 na mga katips. Talaga namang sobrang init ngayon at nakita nyo naman, isa na lang po ang gamit nating ilaw na 60 watts. At yan ay mamaya-maya ipapatayin ko mga katips dahil sa aking pag-obserbasyon ay meron na pong hinihingal. Kapag may hinihingal na mga katips, patayin po muna natin ang ilaw mga katips. Ayan, at kakabigay ko lang din ng Robostrip BK mga katips kasi kanina sabi ko nga po ay nagbigay nga po ako ng tubig na may asukal kaninang bandang alas 7. At ngayong mag-aalas 12 na, sa ako lang pinaltan mga katips. At yan, Robostrip BK naman. At sa pagbibigay po mga katips ng Robostrip BK ay ganyan lang po kadami para po maubos po nila ng 3 to 4 hours mga katips. Kung maaari konti pa dyan para mabilis po maubos, para wala pong sayang na vitamins mga katips. Kasi alam niyo naman ang Robostrip BK ay nasa 45 pesos o 50 pesos pa ang isang sachet. Para makatipid tayo ay walang masayang na gamot ay kontian lang po natin nung kaya nilang ubusin ng 4 hours. Kasi ako mga katips, umaabot naman po yan ng 8 hours pero ako tumatagal lang talaga ng 4 hours mga katips. Sinatansya ko lang kasi para po sure na hindi po mapapanis. At alam niyo naman mga katips, sila ay naiiputan nila yan at para makaiwas na rin sa dumi ng tubig o ininom nila para iwas infection na rin at mga sakit na makukuha nila doon mga katips sa kanilang ipot. Kaya ganoon po ako, kaya wag po kayong manghinayang mga katips sa pagbibigay. Kaya yun nga lang talaga mga katips, ay habang tumatagal po yan ay kailangan magdadagdag na kayo ng tubig. At sa pagtitimpla naman po nito mga katips, kalahati lang ng teaspoon mga katips kasi kukunti naman yung tubig natin. Pero kung puno yan, isang teaspoon po yan mga katips na paglalagay ng Robostrip BK. O kaya tantyahin nyo na lang sa kulay, dapat ganyan po yung kulay mga katips. Hindi po matapang, hindi rin sobrang tabang, sakto lang mga katips. Yun lang po ang pagtitimpla. At ayan mga katips, isa lang muna ang aking nilagyan na patukaan dahil hindi pa naman nila kaya ubusin. Ito po ay kanina pa nakalagay, mga alas 7 pa. Hindi nila kayang ubusin yan mga katips. Kaya maya na siguro ako magdadagdag mamayang gabi para hindi sila mabitin sa patuka. At magdadagdag na rin ako ng painuman mamaya para sure na pagising ko ng madaling araw ay meron pa pong tubig mga katips. Ayan. At yan, ganito po ang isang magandang indikasyon na hindi po nilalamig ating mga sisiw kapag ganito po kalalayo. Ayan, kaya maganda ang ating pag-brooding ngayon mga katips. At sana mamayang madaling araw ay wala namang maging mangyari. Kasi ngayon mga katips ay April na at malapit na mag-Mayo, no? Mag-May ay sigurado yan. Init ulan yan mga katips, sigurado. Alam niyo naman pag ganun month ay init ulan na. Talaga nagpaparamdam na ang ulan. Kaya yan, uso na naman ng sipon yan mga katips, mga sakit. Kaya yan, iwas lang. At mamaya papatayin ko na talaga to mga katips, sobrang init na. At wag masyadong bukas kayo ng pinto mga katips isa rin yung sa tip ko, wag masyado kayong bukas ng pinto, lalo na kapag maulan kasi labas pasok yung lamig, init lamig. Kaya gano'n, kaya nagkakasakit din sila dahil nababago yung temperature.
Lalo na ngayon mga katips, mainit ngayon. Binuksan ko. Yan, at kasi inoobserbahan ko sila at mainit naman. At talagang may hinihingal. 60 watts to mga katips ha. At hindi nila kaya. At lagi ko naman sinasabi sa video ko mga katips, ang pagbibigay ng heater ay 1 watt sa isang CCU. Kung ang CCU nyo ay 100, 100 watts ang kailangan niya. Pero pag gantong mainit ay talagang kalahati, 50 watts lang, okay na. At pag ganito pang sobrang init talaga, pwede po natin patayin mga katips, o kaya 40 watts ganon mga katips. At kapag naman na sobrang lamig, yan, minsan 150 watts ang ating gamit, minsan 200 pa. Kaya ganun po talaga, kailangan magdagdag, magbawas. Kaya mas maganda may tatlong bumbilya kayo para tig 50 o 40, para yung isa papatayin natin, yung isa bubuhayin natin, ganyan. Dalawa bubuhayin, minsan isa. Ganyan po ang diskarte ng aking ginagawa mga katips. At yan ay okay pa naman ating mga sahig, malilinis pa naman, walang aberya. At yan, kompleto pa naman ang ating mga broiler. Wala tayong nakikita nga mahina. Malalakas naman po sila mga katips at masisigla. At sana dire-diretso, no? At yan po ay mga tips, dire-diretso na pagbibigay natin ng Robust PK hanggang 7 days. Pag lalong gumanda ang kanilang resistensya, pwede na po tayong magtanggal ng Robust PK kahit isang beses na lang sa isang araw mga katips kapag bibigay niyan. Yan, i-unli muna tayo ngayon mga katips para sigurado napapalakas natin ang kanilang mga resistensya. Yan po mga katips. At yan, may nagtatanong nga pala sa atin kung hindi baka daw po sobrang init nito kasi nakita nyo naman talakbong ng talakbong mga katips. Ay hindi po, dahil pag wala po tayong heater talagang malamig po ang loob nyan, hindi po mainit. Nagiging mainit lang siya kapag nasa stage na siya ng 9 days o 10 days hanggang 14 days. Talagang kailangan natin buksan po yan, yung mga karapal, kapag sobrang init kasi hinihingal na po sila at medyo nakataba na talaga sila. Ayun na po yung stage na talagang sobrang hingal nila at pwede silang heat stroke. Yun po. Pero pag ganito mga sisiw pa lang ay hindi po sila na iinitan yan. Kaya okay lang kahit may mga tabing, ganyan mga katips. Kasi mamaya sigurado lalamigin niya pagdating ng madaling araw o gabi mga katips. Yun lang po yung aking pamamaraan ng ginagawa. Sana nakatulong to yung aking mga tips na sana masundan nyo. Tuti lang mga katips, nakukuha nyo rin yung diskarte sa pagka rebuilding. Kasi ito yung pinaka-stage na napaka-importante. Kasi once na magkamali tayo ngayong 1 to 7 days, sigurado bansot na ang inyong mga broiler mga katips. Kaya dapat i-maintain natin yung init, kalinisan ng sahig, kalinisan ng tubig, na huwag mapanis, huwag madumihan ng ipot. Kaya lagi tayo mayroong patungan. At meron akong patungan dyan na 2 inches ang taas kapag mga malalaki na sila, para sigurado na walang ipot mga katips. Ito lang po ang inyong discarding gawin para sigurado na wala pong maging aberya sa inyong mga alaga mga katips. Ayun mga katips, napakita ko po sa inyo at yan, sobrang init po talaga mga katips. At mamaya talagang papatayin ko na mga katips. Obserbahan ko na pagdating ng alauna mga katips, kasi yan yung pinaka santing ng init talaga. At yan, sabi ko nga po sa inyo mga katips, ang painom po natin ngayon ay Robust Strip BK mga katips. Papakita ko kung anong itsura nun mga katips. Yung mga hindi pa nakakapanood ng aking mga video dati mga katips, ito po yung Robust Strip BK mga katips. Talaga namang subok ko na to. At baka naman Robust Strip BK RX. Yan, at talagang subok ko na. Simula dati pa, ito na yung gamit ko mga katips. At napakaganda kasi ito, may anti-infective, antibacterial, saka vitamins na mga katips. Talagang solid na mabilis lumaki ating mga broiler mga katips. At yan, at yun, aking mamaya ipapatay na mga katips. At intay lang sa aking mga update, kasi gusto ko i-share sa inyo tong araw na to mga katips, na sobrang init talaga ng panahon. Kung ano yung mga dapat yung gawin, na kailangan ay hindi basta-basta lagyan natin ng ilaw yan. Hindi pwede pong ganon. Hindi basta-basta natin pwedeng iwanan na lang, lagyan ng pagkain at vitamins. Hindi po pwede ganon. Kailangan talaga i-monitor po natin kada minuto, o pwede lagi nating tingnan mga katips, para sure po na walang mangyaring masama sa ating mga broiler mga katips. At tip ko lang, huwag nyo masyadong buksan ng buksan, kasi kahit po maitang panahon ay mahangin po. Baka naman po silang mahampas ng hangin, ay
na may kasamang mga virus ay delikado po. Kaya kailangan nakatakip pa rin po yan kahit may ilaw, no? O walang ilaw man, mga katips. Ayun mga katips, nasilip ko ulit ngayon mga katips, ay talaga namang sobrang init. Talagang mga hinihingal na. Nag-decide na ako na patayin na yung ilaw na 60 watts mga katips. At naghahanap ako ngayon ng bumbilya na baka may nakareserba pa na 20 watts, 40 watts, ay yun yung ilalagay ko. Para gusto ko kasi uti-uti ipagbaba ng init. Baka naman kasi sobrahan sa lamig magkasakit. Kaya uti-uti lang mga katips. At yun, papakita ko sa inyo yung nangyari. At ayun mga katips, pinatay ko muna yung ilaw. Kasi may nakikita ko mga hinihingal na mga katips. Para po maiwasan natin yung sobrang takaw sa pag-inom. Delikado din po kasi yun. At baka sila ay malunod naman sa tubig mga katips. Kasi yung mga ganyan minsan makikita nyo punong-puno yung baga nila ng tubig. Delikado po yung ganon. At iniwasan din natin yan. Ma-heat stroke sila. Kahit po sabihin natin na maliliit pa sila, ay talagang may chance po silang ma-heat stroke. Kaya pinatay ko po muna. Decided ko muna. Sobrang init talaga ngayon mga katips. At kaya ganyan. At okay naman sila mga katips. Mga tulog. Mga namamahinga. Maganda po yung ganyan na na balance ng init at lamig, no mga katips. Kanina talaga sobrang hinihingal na. Kasi once na may nakita talaga ako ng hinihingal niya, mga 5, 10. Talagang minsan nagbabawas na talaga ako ng ilaw, saka pinapatay ko na pagka hindi na kaya. Kasi nakikiramdam din ako mga katips. Kung sa tao tayo hinihingal at sobrang init, sila din po mas lalong doble ang init nila nararamdaman. Kapag malamig, ganun din po. Sa tao ay nilalamig tayo, sa kanila mas lalo silang nilalamig naman mga katips. Kaya ganyan po ang pag-aalaga ng broiler. Talagang mahirap. Sa una, kailangan talaga ay focus. Kailangan observe sa mga ginagalaw ng ating mga alaga para siguradong wala pong mangyaring aberya. Kaya sana dire-diretso to mga tips na walang maging aberya. Ganyan lang po ang inyong gawin mga tips. At sa ganito mga tips, lalo na may itong panahon, pwede rin po tayo magbigay ng electrolytes. Kaso nga lang hindi ko po muna ginagawa yon. Siguro pagka nasa 7 days na at nakita ko nga malalaki na ang kanilang mga katawan, yung mga parang nakakalbo na sila, ay siguro magbibigay ako ng electrolytes pag may itong panahon. Kasi po ang electrolytes ay malamig po yan. Malamig po sa katawan. Baka po mangyari ay magkasipon sila, ay yun po yung iniiwasan natin mga tips. Kasi pagka once na nagkasipon sila, ay mapapagastos po tayo sa pagbibigay ng gamot, saka nakakababa ng timbang po yun. Kaya yun yung iniiwasan natin mga tips. At ganyan lang, ma-share ko tong aking video para ipakita sa inyo na sa pagtitimpla ng init at lamig at sa pagpapainom natin ng gamot ay kailangan ganyan po ang inyong gawin para po mas mapaganda natin yung pag-aalaga, para pagdating ng mga 20 days ay hindi na po tayo mahirapan napalakihin sila. Kasi puro vitamins naman po yung papainumin natin sa kanila, hindi na po gamot mga katips. Kaya ganyan ang pag-aalaga ng broiler mga katips. Hindi biro. Ano po, ayan mga katips. Yun mga katips, napakita ko nga po sa inyo at sabi ko nga po pinatay na natin yung ilaw dahil sobrang init. Ay ganun po talaga ang kailangan natin gawin para maiwasan natin ang mortality. Sobrang hingal naman nila. Kaya yun mga katips, at sana nakapulutan kayo ng aral sa aking tinulong pagbibigay ng tips sa vitamins o sa gamot na ating binigay at sa pagtitimpla ng init at lamig ng tips. Yun, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay JTips TV. Lagi ko po sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat mga katips.